Huy, Mare! Ano latest? Oh, Marites! At sa ating Dean's Listers, may sorpresa na naman kami sa inyo. Alam niyo naman Marites University. At si PhD na ikaw na nagpakilala sa kanya. Hello, good Good morning, good afternoon, Good evening, good morning. Anyway, tayo po ay binisita dito ng direktor at ang mga lead ng bagong pelikula na mapapanood pa lang sa November 27. Ang Idol, The April Boy Regino Story. Atin pong i-welcome sa Marites University si John Arcenias. Hello po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Si Kate Yalu. Hello po! At ang ano na to, kumbaga Batikan. Batikang actor / director, writer na rin dito, Direk Efren Reyes. Maganda po tayong lahat. Talaga. Purong araw maganda, tsaka gabi, tanghali. Tayo naman maganda. Serve natin Di ba yan. mas maganda yun? Welcome sa Marites. Welcome sa Marites University. Pero tanong muna natin si Direk. Direk, ikaw ba ay Marites? Sa tunay na buhay. Marisol. Sorry! Marisol ka, Direk. Ano yun? Joke Hindi, lang. kapatid ba ni Marisol si Marites? Marites. Yan. Magkapit-bahay. Di ba, may- Magkapit ba? Mahilig ka ba? Ikaw ba, ugali mo, halimbawa sa set, tapos may mga narinig ka, tapos, chika-chika. Wala akong pakialam. Dead ma lang yan. Dead ma. Dahil nga ako, alam nila yun. Ever since the day began. Hindi, wala na, tanong lang. Ay, magtanong ka sa akin kung ano yung ano. Alam mo ba yan? Ano yun? Ay, hindi pala ito magandang source. Ang blank Paano mo sila nakuha para gumanap doon sa talagang iconic na April Boy Regino? Asawa bilang asawa ni April Boy, tapos si John bilang Dumaan April si Boy. John sa audition. Mamang 27, siya nagtagumpay. Wow, dami rin ha. And Kate naman is, fortunately, may mga pinakitang picture sa akin. Pinili ko siya dahil she closely resembles the real wife. Ito naman ang fun fact. Nakalimutan ko na nag-work na kami. Yes, before po. Lumabas na siyang anak ko doon sa isang Pelikula. parang yung indie movie yata yun eh. Yes, yes. Oo, yung mga The Women of Tonta Club. Na mag-asawa kami ni Techi, anak namin siya. Yes. Doon ka magtaka, ang itim namin ni Techi, ang puti niya. Kakilala ko producer noon na Miss Rosana Wang. Sana wang. Kaibigang Rosana. Si Mrs. Wang. Pero hindi, itong April Boy Regino Story, anong kabanata ng buhay niya yung talagang na-focus dito sa pelikula? Magmula nung bata siya, Okay. hanggang sa nagkasakit na siya. So halos buong kwento ng buhay Life story talaga. Life story niya from the horse's mouth. Dahil ang fun fact dito is never kami nagkakilala ni April. April Boy. Mula nung sumikat siya. Okay. 90s siya sumikat, 80s nandiyan ako eh. Magkakilala kami by reputation. Pero personally, never kami nagkakilala. Until 2019, naimbitahan kami sa Cagayan de Oro na mag-guest sa isang entablado doon by a common friend. Nagkakilala kami sa airport na. Tapos nung dating doon, nag-perform siya. Ako naman bungati-bati lang naman ako. Tapos after noon, sa hotel, sarado na yung restaurant. Gusto lang niyang hindi pa kami makatulog. Nagkakwentuhan kami doon sa baba. Naikwento niya yung buhay niya na actually, nung time na yun, wala na siya nakikita eh. Blinded yung na siya. blind na may konting aninag Aninag lang. na lang, yes. Oo. Yung bang kumakain nga siya, importante, plato niya itim para makita niya yung puting bigyan, kanin. Grabe, ano? Para maaninag niya yung kanin. Kailangan black and white niya. Ngayon, kinuwento niya ngayon sa akin na bukod doon sa pagkabulag niya, nagkaroon siya ng prostate cancer, nalagpasan Yes. niya. Tapos nagkaroon siya ng heart failure, nalagpasan niya. Tapos nabulag siya. Tapos
na tumigil ba siya sa pagkanta? Hindi. Nung magkaroon ng konting liwanag, Kumanta pa rin. nagtuloy pa rin siya pagkanta. He continued to entertain his fans. So ano to, meron na talaga siyang planong isa pelikula yung buhay niya. At that time pa lang. Wala. Okay. Nagkataon lang, nung marinig ko yung kwento niya, ang reaksyon ko, ang sarap gawing pelikula ng buhay mo. Makulay. Siyempre naman, oh. At mapapanood natin yung mga Yun ang kwento niya. kinapture ko ngayon, yung the man behind the stage. Yung struggles niya mula bata Hanggang sa sumikat siya, Hanggang- hanggang sa nagkasakit siya. So ano lang to, curious lang ako. At that time, of course, he's still alive. Naibilin niya ba sa inyo na parang, sige, ikaw na ang gumawa? Or ikaw ba nagsabi na ako gagawa ng buhay mo, Nung sinabi ko sa kanya na masarap gawing pelikula, bakit hindi? Pumayag naman siya. So after, when we came back to Manila, dumalaw na kami sa bahay nila mag-asawa. And nagkukwentuhan kami ron, dala ko na yung laptop ko. Sinusulat ko na yung... Habang nagkukwentuhan, sulat ako na sulat na. So ikaw rin ang nagsulat itong Yes. kwento na to. Wow. 100%. So, ang tagal pala nito na yung Proseso. proseso. That no? was Oo. 2019. Yeah, so, Tapos tumagos kami ng 2020 ng Pandemic. after Christmas. Oo. Nung matatapos na yung script, bigla naman nag-lockdown. We were about to search for an actor already na magsimula na, biglang nag-lockdown. Di tago tayong lahat. Indefinite time. Yung mga hindi natin alam kung sino mabubuhay o mamamatay. totoo naman. So, nangyari is, nagtatago tayo, October 4, birthday ng asawa ko, nag-video message pa siya. Noong October. Na, happy birthday! Wala! Sana yumaman ka pa para may tuloy mo na yung pelikula ko. Talagang may blessing talaga. May blessing niya. Yung talagang, binayaran na nga namin ng down payment yun eh. Yung rights na story. Yung rights niya. Okay. Kaya excited siya na maisa pelikula yung pelikula niya, yung buhay niya. In fact, yung sa finale ko ng script, lalabas pa dapat siya. Okay. Sa ending na siya ang kumakanta sa entablado himself. Hindi na yung karakter. Tama. Speaking of kanta, gaano kalaki yung part nung pagkanta? Kasi alam natin, iconic na si April Boy. Lalo yung niya na sombrero. Yung ginamit namin dito, yung mga nagpasikat sa kanila ng April Boys, yung nagpasikat sa kanya as April Boy, at yung isang iconic na kanta niya. Yung alam na natin yun. Kaya. Di ko Pero naalala ko si April Boy, totoo, hindi siya tumigil kasi nung DJ ako, nagpo-promote pa yan sa radio station. Wala may karamdaman na siya. Hindi na siya masyado nakakakita. Tapos sinabi nga lang niya na, bawa kung uupo siya, yung parang para daw makita niya ako, kailangan niya lang ng liwanag para maaninag niya ako. Oo. Ano tawag dun sa sakit niya? Parang, hindi ko alam, parang nagkaroon siya ng diabetes din ata, kaya yun na naging complication. Basta complication sa diabetes. Retinopathy. Naputulan siya ng ugat sa optical nerves niya. Dahil sa diabetes. Ano pa instruction nyo sa inyong mga artista? Na syempre, ito na, gagawin na yung pelikula. Syempre, wala na si April Boy Regino, wala na yung magbabantay na, dapat ganito, ganito akong tao, ganyan. Ano pong instruction nyo sa mga bida na talaga para maging makatotohanan yung pagganap? Ni-research nila ang characters nila. Oo, kasi And memorize nila yung script. At ipagkanta. Pero ni-research nyo nga ba talaga? Yes po. Oo. So, ito ngayon ang curiosity ko. Sa I'm sure kilala niyo si April Boy. Yes. Pero nung ni-research niyo siya, ano yung mga na-found out niyo pa? Ano pa yung parang, ito pala Nalaman siya. niya. Na-discover kumbaga Sige, na hindi pa John, namin wala. alam. As gumanap bilang April Boy, ang dami kong natutunan sa kanya na hindi lang pala siya very iconic and very inspirational na singer, kundi napaka-inspirational din yung buong buhay niya. Dahil ang dami niyang challenges eh. Tapos kung paano niya pinasok lahat ng challenges niya, nakita mo yung pagmamahal niya. Yun yung nag-ibabaw po talaga. Yung pagmamahal niya sa asawa niya, sa anak niya, sa Diyos, ipapakita po sa pelikula.
Ikaw nakausap mo si, Si Tita Mrs. Madeline. Opo, nakausap ko po siya. Habang nagsisin din po kami, nag-uusap kami, tinuturuan niya ako ng tips kung paano ba talaga yung totoong nangyari sa scene na yun para mas maging totoo. Meron niya mga wala din sa script, tapos ina-add din ni Tita Madeline na parang mas maging sweet ka pa, tapos sasabihin mo, I love you, mahal. Yung mga ganong tono po nila sa mag-asawa, yun po. So, ilang percent ng movie yung talagang, sasabi natin talagang totoong kwento? Siyempre, minsan, di ba? 95%. Oh. How do you feel, kayong dalawa? Especially you, John, bago ikaw, na Kasi ikaw ang portraying ano eh, the husband title and- role. Oo, ikaw ang title role, di ba? Actually po, hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na na parang napakalaking responsibilidad po kasi yun eh. Hindi lang siya basta role na binigay sa'yo eh. Kasi ipoportray mo totoong tao. Dapat makita ng tao, hindi si John Arsenas. Makita nila si April Boy. oo. And napakalaking responsibility po nun sa akin. And actually ngayon, excited po ako. Halo-halo, excited, kinakabahan. Yes. Kaya- First time mong ginawa. First time. Na Gaano kahirap yun? Or kadali? actually, mahirap po talaga. Kasi, di ba parang iba siya sa bibigyan ka lang ng character tapos ikaw na bahala kung paano mo siya ipoportray. Ang challenge po dito is, kailangan gampanan mo kung sino si April Boy. Hindi mo siya Siyempre. pwedeng Baliin. Hindi mo siya pwedeng baliin ng sa akin na si John Arsenas. Hindi eh. Kailangan makita talaga si April Boy. Yun po talaga yung challenge. Direct totoo ba na kaya si John ang napili nyo? Kasi daw kaboses ni April Boy. Unang-una, yun din ang kaboses niya. Malakas. And Bad. then, Malakas. he stuck to the line. Kasi ako, mahigpit ako sa linya. Ayaw mo naman nag-adlib basta. Lalo na pagbago ka artista, ayoko mag-adlib ka. Correct. You stick to the line. Because the line has its own character, it will bring you to the scene. O so direct ang tagal mo na sa industriya. Ano ang masasabi mo kay John at saka kay Kate? Ano nakikita mo sa kanila? Hindi ako binigyan ng sakit ng ulo. That's good. Kasi baguhan pala. Baguhan Ang pala? dali nilang dalhin. Kasi nga, Antayin natin direct. dumating sila sa set na Preparado, yeah. Preparado sila sa role nila, character nila, dala-dala na nila. So I merely guided them through the scenes. Yun na nga. Speaking of pag-guide sa scenes, yung mga nuances, yung maliliit na mga mannerisms. Yun lang mga- yung ito lang ang emosyon na ibigay mo hanggang dito. Ito ang peg mo. Hanggang dyan. Yan ang ibigay mo. Huwag susobra, huwag kukulang. Kaya mo ba yung Opo, alam niyo po ba diba? May timing yun eh. Oo. Mahihingi kami ng Inaral. sample sa'yo, mamaya. Sige po, sige po. Ah. Isa po sa fun fact, inaral ko po talaga yung boses niya. Kasi iba po yung boses ko eh. Kasi diba, ibang-iba yung boses ni Sir April Boy. Kaya Voice nag-voice lesson lesson. pa ako para dun talaga. Para makuha yung kung paano niya kinakanta. Yung bawat letra. Kasi iba siya kumanta eh. And paano yung posture niya. Paano yung galaw ng katawan niya habang Sample. Sample Kailangan naman. may sample. Sige po, sige. Ayan, ayan, ayan. Yeah. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Thank you. Yun ang sombrero. Hindi ka tayo. Alam mo ba, kumakanta ka, nakapikit Iwan ako, natin. nai-imagine ko siya. Dahil, lalo doon sa mga bandang huli, yung mga aki, yung mga Vibrato ba yun? vibrato. Kuwang-kuha mo. Hindi, pero sa ano ba si April Boy Regino talaga, nung DJ din ako, pag ini-invite namin siya sa mga event, lagi yan pang it's either una para makakuha finale. ng crowd or finale. Iba yung command Iba, niya oo. sa mga tao. Pag nakita siya, tsaka ano siya, hindi siya madamot na artist. No, totoo po. Kapag pag hiniritan siya ng more or pag tsaka magaling siya makisama, tsaka makihalubilo. He loved his fans. Yes, Totoo, true. Oo. Talagang entertainer siya.
Mula bata eh. Correct. Direct, siyempre, gamay nyo dahil alam niyo yung kwento, nakausap niyo siya, alam niyo yung story, alam niyo yung gagawin niyo. Pero meron ba kayo parang naging challenge or nahirapan kayo na nabuuin? Meron bang ganong part nung ginagawa niyo yung pelikula na parang may challenge on your part? Ending. Yung ending. Oh. Remember, nung sinusulat ko yun, buhay pa siya. Ang ending ko, siya ang kakanta. Malabas sa stage. Eh, isipin mo, nag-lockdown tayo. Tapos November, biglang namatay. Hindi na kayo nagkita. Hindi na kami nagkita. After nun, pero nagpunta ako sa burol niya. Kinunan ko pa yung hatid ng hatid hanggang sementeryo. Hanggang sa nagpakawala ng mga kalapati. Kinunan ko yun. In the hope na baka maisingit ko sa pelikula. Ngayon, hindi ko na ginawa. Because the movie is about a celebration of how he lived, not how he died. Fairness naman. Di ba? Maalala siya ng buhay siya. Correct. Huwag mong alalaanin siya ng patay siya. Pero grabe direct yung napaka-invested mo dito sa nakikita ko sa buhay ni April Boy, sa movie na to. Parang grabe naging impact sa iyo yung isang beses na pagkakakwentuhan niyo na yun, no? Oo. Malaki yung... Hindi ako nahirapan magsulat eh. Kasi nanggagaling na sa bibig niya yung kwento eh. Yung kung ano yung nangyari sa buhay nila. Hindi ka nag-iisip ng imagination na paring ganito, maring ganon. What if ganito, what if ganon? Hindi. It came straight from his mouth eh. Yung kwento ng buhay nila. It's also a love story ng buhay nila ni Madeline, ng asawa niya. Na contrary doon sa mga trend ng mga pelikula at mga TV series natin na puro away, puro hiwalayan, puro kaliwaan, puro bugan, away. Dito, Love yung story mga talaga. pinalalabas dito ng mga pelikula TV natin na walang forever. Dito may forever. Dito, may Meron. natutunayan ng movie na to, may forever. Direct, usually before yung screening, before nung mismo actual theatrical run, napapanood na. Napanood na ba ng pamilya? O ngayon pa lang nila mapapanood? Bukas? Napanood na nila. Napanood. Kumusta naman Kamusta nila? ang reaksyon? Ha? Kamusta ang reaksyon ng pamilya? Sinusuklay niya nga si mahal ang tawag sa kanya ni Madeline. Tita Madel. Nabuhay ka sa si April Boy. Alam niyo po, after Nananariwa. after nung pelikula, niyakap po ako ni Tita Madeline, yung totoo pong asawa. And sabi niya, umiiyak, habang umiiyak siya, Naalala tawag niya niya. sa akin, mahal. Mahal. Ikaw, Oo. Kate, ano naman ang sabi nila sa'yo after nila mapanood? Sabi nila, ay nako, sabi sa akin ni Tita Madeline, nako, thank you so much dahil binuhay niyo ulit si April Boy nga po dahil sa storya na to. Sobrang natuwa po sila sa storya. And lalo na si Tita Madeline, hinug niya din po ako kasi nakita niya din yung sarili niya po sa akin. Kung paano niya po kamahal si April Boy. All throughout kayo talaga? Or may, di ba syempre, Oo, yung magkaedad na, bata. Tapos, Hindi. All throughout All sila. throughout sila. At wala ng mga flashback if ever na bata Mula sa or- opening, na may enter ng stage, doon nagsimula yung istorya. Nag-flashback doon. From the point na bata siya. Bata. Tapos hanggang sa... Paano niya na-achieve yung success? Yes. Kumakanta ka rin ba dito? Dito po sa movie po na to. Or sa totoong buhay? Siguro, Kumakanta din ba? medyo po, konti. Pero si Tita Madeline, tita na rin ang tawag Yes, ko. tita. Hindi siya Ikaw, singer. kayong Hindi siya dalawa. singer. O singer din siya. Kumakanta-kanta din po si Tita Madeline. Opo. So, nag-duet kayo dito sa movie? Ay, hindi po kami nag-duet. Pag-duetin sana namin. Wala si Jan. For the sake of ating mga viewers, saan ka nagbola? Saan ka pinagalingan? Nagsimula po ako sa isang audition ng I Can See Your Voice. 2018 po yun sa ABS-CBN. Yes po. Doon po ako nagsimula. Tapos pinalad po ako na makapasok doon. And after po nun, tinry ko pong makapasok sa showbiz. Nagkaroon po ako ng manager. And then after 2019 po, tumigil po ako kasi Pandemic.
Hindi po. Tinuloy ko po yung pag-aaral ko. Tinapos ko po muna yung pag-aaral ko ng college. O so tapos ka na ng Yes college? po. Anong tinapos mo? Architecture po. Wow, artist! Yung mga artist. Hindi pa po ako nagbo-board Ay, dahil nag-board ka, sayang! Ayun na. Sabi Hindi nila nga na- pinapayo ko eh. Sayang! Tapos Pero after nagagamit that, ko pa naman po yun. tuloy-tuloy na showbiz. After po 2020, nung graduate po ako, nagtuloy-tuloy na po ako sa showbiz. Yan ang kasabihan na don't quit your day job. Yes. Tama. Totoo naman po yun. Direct question, matatawag ba nating musical movie itong ginawa mo since nagpi-feature ka ng mga kanta, like The story? music is incidental. Because the Singer character yun. is a Singer singer. siya. Okay. Pero the music is there para ihatid lang yung storya forward. O kasi ang dami niyang mga songs na talagang Yeah. iconic di ba? Yeah, pagka ginamit mo lahat ng kanta niya, baka ma-over budget na eh. Pero narinig naman, maririnig naman May mapapakinggan. marinig sila, Marinig tayo. yung mga selected songs talaga na kailangan, na essential to move the story forward. Ayun, sundan ko lang yung tanong ni Oh, si Jay Kate, and kay John. Si Kate naman, saan ka Paano? nagmula? Ako po, nag-start ako talaga as a fashion designer. Fashion designer po ako. I started 14 years old. Tapos po, pandemic happened. So, nawalan po ako ng clients. Ganyan po. So, yung client ko, yung last client ko, which is yung tita ko, friend ng mommy ko, sabi niya sa akin, Kate, bakit hindi ka mag-artista? Pwede ka mag-artista. Sabi ko, paano po yun? Hindi ko po alam kung paano. So, binatuhan niya po ako ng mga VTRs. Ganyan. From Facebook, yung mga nag-ano po sa Facebook ng mga VTRs. Tapos, sabi ko, okay, sige, subukan ko. Then, dun po, nagkaroon po ako ng mga TVCs, nagkaroon po ako ng digital ads, and then, workshop ako kay OG Diaz. Nung time po na yon. And then, yung classmate ko dun, which is si Rosh Barman, hindi ko siya makakalimutan. Kilala ko si Rosh Barman. Ayan, si Rosh po, nirecommend ako sa isang BL series po sa YouTube. And then, from that BL series, dun po ako nakilala ng ibang mga directors, which is si Direk Easy Ferrer. Dinala niya po ako sa... Regal. Opo, sa Regal naman po. Doon yung pinaka-una ko po sa kanya is Momshies Ang Soul Mo'y Akin, which is sila, yung tatlong Momshies. And then, nasundan na po yung nasundan sa GMA po. Nagmano po ako with Barbie Fortesa. Hanggang sa sunod-sunod na po. Ganun po pala yun. Wala Isa siyang po. gulay. Patola. Patola niya lahat ng mga grade. Yung magiging fashion designer, tuloy Yes. pa rin ba? Or... Ngayon po, ongoing po ako sa pero nagsa-start na po ako ulit. Parang good. po. Sideline ko po yung pagiging fashion designer. Makikita Opo. niyo po siya po yung nag-design ng susuotin ko sa premiere. Bukas. Akala ko sa movie yung mga costume. Ay, kamusta naman kayong dalawa? Ng ginagawa nyo na kayo ay mag-asawa sa pelikula. Ano naman Na-develop ba kayo? Ayan. Actually, simulan po natin sa kasi magkaibigan na po kami before pa. Before po namin gawin tong pelikula. Magkakilala na kayo. Magkakilala na. Nagkatrabaho na din po Yes. kami. At pareho Nagtatrabaho kayo pa ng lang. management. Yes, parehas po kami. Kaya Sir naman. Tyrone. Kay Tyrone. Opo. Hindi sila Tyrone. Yes, Tyrone Escalante. magkapatid. Parang yung sa mga loob. Hindi, kaibigan ko si Tyrone. Magiging incest dahil magkapatid sila. Wala doon gano'n. Walang gano'n. Direct alam mo yan. So anyway, so how was it? Yun po, hindi po kami nahirapan as pagpasok sa role na mag-asawa dahil andun na yung bonding namin, yung closeness namin. Yes. And ayun po, hindi naman po mahirap hangaan talaga ang isang Kate Yano. Talaga. Napakaganda, napaka-talented. Tsaka ang sarap katrabaho ni John, lagi siya nagpapatawa. Very close po talaga kami. Tsaka lalo na pag sinabi talaga ni Direct Action, para talaga po kami mag-asawa, para sinasapian po kaming dalawa na mag-asawa po kami. Walang ilangan. Sesegoy ako doon since mag-asawa ang ginagampanan direct. May mga eksena ba dito na talaga yung eksena mag-asawa? Mga intimate moments, meron bang ganon? Pakilig? Panoorin nyo na. Ang susunod na kabanata. Di ba kasi yun ang ginagampanan nilang dalawa eh. May ba ako, ano mo yung mga yalong ng showbiz?
Sila Ben Yalong po, Yes, M7. Babi, yes. Lolo ko po si M2. Yes, yeah. opo. Kasi, Pwede ka naman pala talagang mag-showbiz. Naging boss ko rin yung Yes. si Talaga po. Nakatrabaho M7 po si M7. Ben Yalong. Kaso Yeah. hindi ko pa po siya na-meet po talaga in person. ayun. Hindi po kami masyadong close pa with the family Yalong. Pero sana po by this ginagawa ko po, ma-meet ko din sila. Ayun. Dahil dyan. Mr. Ben Yalong. Surpresa kami sa'yo. Special guest. Special guest. Hindi yan tanong ko, kamukha mo si Kelvin. Actually, sabihin ko yun. Diba? Yun nga sabi ko. Oo. Kapatid mo si Kelvin kay Tyrone. Sa management. Nag-guess ko kasi si Tyrone Pero dati. alam ni Kelvin na marami nagsasabing magkawin kayo. Opo, Ano minsan sabi pag niya? magkasama po kami, kunyari nag-CR po siya. Tapos ako yung tatawagin na Kelvin, hihilahin po, ay hindi po ako si Kelvin, nag-CR po. Ganun. Bakit kagabi? Nangyari po kagabi, nakita po kami ni Papa Ambet. Ayun po, sabi niya, "Hi, Kelvin!" Sabi niya, "Ay, hindi po ako si Kelvin, ako po si Jan." "Ay, oo nga pala." Actually, buhok, pati height, build. Yung eyes nila, Yung mata. basically. How do you feel? Oo. Siyempre, Kelvin isang naman. karangalan ng maging kamukha ang Kelvin Miranda, napakagaling na aktor. And actually, isa rin po siya sa nagturo sa akin umarte. Yes, nag-workshop po sa amin sa management. Okay. Bongga. Direct, Yes. na serious side, hindi ka ba kinakabahan in a way or dahil di ba alam naman natin ngayon na parang sugal, hindi sugal talagang mag-produce ng isang pelikula. Although, Sumusugal ka pag hindi mo sigurado kung ano yung ginagawa mo. ay. I So, love it. walang takot dun sa, sabi nga, sa 10 pinalabas, minsan, isa, dalawa lang Tatlo kayo talaga. maglalaban-laban. Meron bang foreign movie? Meron pa. yung kamuha one ng at two. Diyos, nagpa-preview na kami sa mga ilang press, pati mga critic na matitinding critic. Paglabas nila, wala naman silang masabing masama. Baka bukas meron. Every part. Tanungin mo si Dean. Ako naman ay nilalaban ko sa kanila, wag hindi ka umiyak sa pelikulan to. Bato ka. Titigil ako sa pagdidirect. Ay! Umarte ka ba rito? Ha? Umarte ka ba? Abangan. Oh, special participation. Oh, meron. Uy, Extra lang, wala pang Di ba? bayan. Makita ka ba ng puwet dito? nagawa mo na yan dati. Dramatic actor ka. Alam niyo yun eh. Di ba? Hindi ba Max Nagbahag Maraw na eh? ako eh. Nagbahag yan. Tapos na yung mga kabanata ng buhay ko na yun. Minimik Kaya ka ba tinatanggihan mo na daw? Viva Max? Ay, na. Hindi, tayo ko lang si Jeffrey kasi, how's your personal life? Ayan na. Pwede ba pag-usapan? Secret. Ito mo? Ever since the day began. Hindi nila mailabas Yeah. yung personal Oo, life ganyan ko. yun eh. Talagang lihim-lihim. Baka naman, Oo. ano doon sa personal life? Marami bang kategorya? Kaya tanong ko nga eh. Ako na lang susundot kasi That's why it's called private life. yun. Galing ka sa pamilya din ng tatay mo. Is kilalang action star nung araw. Yun na lang yun. Yun na lang pwede kong sabihin. Dahil Francis, ng tatay ko, artista. Ang nanay ko, artista. Direktor din ng tatay ko, writer, tsaka producer. Nanay ko, ganun din. Artista, Yun lang. nag-direct din at nag-produce. Oh. Tapos ang lolo ko, yung tatay ng tatay ko, Pedrito Reyes, writer din yon. Tapos ang tatay ng Pedrito Reyes, yung lelong ko, Oh, panonood mo na yan. si Severino Reyes naman. Yun. Si Si Lola Basya. Tsaka ama ng Sarsuela. Correct. Kilala niyo walang ba yun? sugat. Walang Alam ko po yung Severino, Lola Basya. Severino Reyes, nagkukupon. Severino Reyes. Kwentista. At saka, So, yun ang meron nga pagdating- pala ako isang tiyo pa, Johnny Reyes naman. Kapatid naman ng tatay ko yun. Nangangasawa niya si Tessie Quintana. Ayun. Si Armando Tapos- Reyes. Hindi. Meron pa pala ako isang kapatid, si Christina. Armando Reyes. Armando Reyes. Ha? Hindi, si Armand Reyes hindi ko. Parang Actor mo, wala nang Yun na nga. sumunod. Ha? Oo, pero Pagkatapos mo, wala nang sumunod. Parang tinigil mo na sa iyo It's eh. like the buck stops here. Eh. Ay, nako. Magmano eh. Totoo ba? Wala eh. Kasi tinatago. Baka kailangan mo yata i-open sila para tinatago ano. mo. Wala eh. Wala akong masabi. Next question.
Yun na yun na. So after this, John and Kate, what plans do you have na ano na? Anong mga next project nyo naman? Ano bang plano niyo? Tuloy-tuloy. Meron po kaming gagawin ulit na pelikula kasama si Direk. Ay, May follow up. naman pala. Claim na po namin na kasama po kami. Siya walang director. And Ako rin na sumusulat. Hindi ko pa maituloy yung pagsusulat dahil nagpo-promote pa kami. Meron bang konting pahapyaw dyan kung tungkol tungkol saan? Action. Action. galing po kami sa Sultan Kudarat nung isang araw. Mindanao. Doon nagsimula yung namin, parang journey namin sa action. Kasi nagsimula na kami mag-firing. Tina-try out ko lang sila dahil it just so happened I'm the vice president of a shooting confederation. Yung PSMOC, Philippine Shooters and Match Officers Confederation. At nung nandun kami, merong naka-line up na shooting competition na unfortunately I cannot attend dahil nga kailangan namin bumalik agad dito. Eh, dinaan ko lang doon sila sa firing range. They got to meet my mga Police, staff, mga match officers. Sabi ko, pahiramin nyo ng konting baril, paputukin nyo, makaamoy lang ng pulbura. Ngayon, tina-try out sila. Tuwan-tuwa naman sila. At least iba naman, mula dito sa April Boy na drama. Action. Hindi naman. Action naman. At saka forte niya yun eh. Ikaw ba hindi, busy ka, nagsusulat, nagdidirect, puproduce, ayaw mo nang bumalik sa pag-arte, magaling kang character actor. Kukunin pa nila ako eh. Ayaw nila akong kunin eh. Hindi naman. Di ba? Mahal ka na raw kasi. Di ba, malay mo, si Coco Martin lahat, inaano sa... Nagkatrabaho ba kayo ni Direk Coco? Ang probinsyano, Oo. hindi ka pumasok. Or Batang Ang Quiapo? probinsyano, nasama ako doon bago nagkaroon ng nung kinalito lapid. Yes, oo. Okay. Nung time na yon pumasok ako, yun yung one week lang ang mga guest nila. Oh, yeah. Eh ako na yata ang isa sa mga huling guest Na 1 week. 1 week. Na dapat hindi ko tinanggap. Dahil namatay ba yung after karakter nun, mo? Oo, pinatay ko rin eh. Nilibre pa ako ng buhay. Pagkatapos dun Bago na naman. nagsimula yung pulang araw yung sinalito lapid. Oo, yung kwento Hindi wala na. akong karapatang maisama ngayon doon. Yun ang mahaba eh. Tumuloy ng ilang taon eh. Mali yata, hindi ko napatinanggap. Sa mga salolong naman. Tapos hindi kami nagkaisena ni Coco. Ang kaisena ko, si nasirang Eddie Garcia. So hindi niya nakita yung galing mo, yung tikas mo. Tatanungin pa naman sana kita, anong masasabi mo kay Coco? Bilang kagaya mo, aktor, direktor, Writer Ako, din, oo. Magaling eh. Ang bilis niyang on the spot, nag-iisip daw siya eh. Ng mga Oo, eksena. diba? Oo. Ondaran yung niya. utak din nun eh. Correct. Idol ko rin eh. Yeah. Oo, nung magkita kami dati sa ABS, na-starstruck ako, nagpa-picture talaga ako. Yun na. Anyway, Kate and John, last question ko na to. Anong pinaka-paborito nyong eksena na abangan din namin dito sa movie? Ipapakita po dito yung iba't ibang performances ni April Boy at kung paano nabuo yung mga kanta niya. And dun talaga ako, yun yung pinaka-excited akong malaman ng tao dahil syempre, iba yung kwento nung bawat kanta niya eh. Naakala natin tungkol sa ganito yung kwento niya, hindi pala. Yun. Gusto, yun yung pinaka-excited ako. At syempre, excited akong makita ng tao na parang kung paano ko pinortray din yung pagkanta ni April Boy. Si Kate. Ako naman po yung storya ng love at first sight nilang dalawa. Kasi ever since bata pa lang sila, silang dalawa na po talaga at wala nang iba talaga. 14 years old, nung makilala niya. First and last po talaga. Fairness. So may forever. Yes, forever po. Kasama ba din yung sena na chismis na itinago ni April Boy? Si yung asawa. Na hindi niya, kasama niya pero hindi niya pinakikilala ang asawa niya. Hindi ako nag-touch doon. Ayun. May gano'n kasing chismis yun na yung kasama niya, magkasama sila. Pero
nasawa na Kasi pala uso sila. nung araw Hindi, kasi. baka siloso kasi mga fans. Oo, nung araw mga siloso ang fans eh. Ah. Kaya kahit may asawa ng mga artista noon, Hindi masyado nilalabas. Hindi nilalabas. Totoo. Yun yung mga panahon na yun eh. Ah, 80s, correct, 90s. correct, oo. Baka siloso ang fans. Oh. Yung parang hindi, tsaka hindi sila sumasagot tungkol sa mga asawa. Bawa, kung tinanong about asawa, hindi sila masyadong nagana ng personal life kasi mga fans na babae. Secret. Oo. Kaya ito secret. Secret. Ako na last question direct. Tapos ito pa, yung tinanong ninyo, ano yung pinaka-challenging sa akin? Na, di ba, di ba yung pinali ko nga, dapat si April Boy yung lalabas. May patay na si April Boy nung nag-shooting kami. So, So, Paano nag-shooting kami, yung script ko, Paano? nandun pa rin. Paano? Hindi ko pa nabago yun. Paano may lalabas, di ba? Anong magiging pinali? Oo. So, naka-schedule na kami ng September 2 mag-shooting. Isip ako ng isip ko, paano ko gagawin yung pinali? Eh, wala nang April Boy. Yun pa rin ang nakasulat sa akin. Hindi ko malaman kung ano gagawin ko. Tapos, eksakto, mag-pre-concert pa kasi kami noon. Para maraming crowd ang mga makaipon. Paano? Biglang bumagyo. Cancel. Cancel yung shooting namin noong September 2. Tapos nasa bahay ako, bumabagyo. Biglang May naisip. flash. Patawag ka ng recording bukas. So, kailangan natin abangan yung Abangan ending. yun. Oo, huwag natin Yun, sabihin abangan kung dun. paano. Oo. Oo, malalaman niya. Lalo na bukas na meron Kung advanced paano- screening or dahil premiering night. ang Easter egg dyan is ang unang lalabas, ang original lalabas, si April Boy na kumakanta. O ngayon, ang Easter egg, yung ano ngayon, abangan nyo. Kung sino ang sino ang finale? Yun. Ay. Surprise. Ayun na. May ganon. Yan ay malalaman po nating lahat. Bukas. Kayo. Sa November 27. Kasi kami bukas malalaman Correct, namin. bukas. Kita tayo bukas. Invite na natin ang ating mga viewers para Correct. Dyan. Unahin na natin si Yan mo John. dyan. Hello po, ako po ulit si John Arsenas, ang bibida bilang April Boy Regino sa kwento niya Idol, April Boy Regino Story. At sana po panood niyo po sa November 27 na yan sa lahat ng Sinihan nationwide. Yes. Kate. And ako naman po si Kate Yalong, ang gaganap as Madeline Regino naman po sa Idol, The April Boy Regino Story po. Panoorin niyo po kami on all cinemas po, SM Cinemas, sa November 27. The director. The director, the captain. We're showing nationwide, simultaneous, 27 of November. At panoorin nyo po kung paano mag-ending yung pelikula. Yes. Surprise ending po Bago tayo yan. mag-ano, pakatayin muna natin. Kanta nga uli. At saka yung famous. Sige po, sige po. Tayo Ibang nga. kanta po gusto Iba niyo. naman. Sige po. Nasikat din. Sige po, ito po. Tayo ka para bongga. Yan. Sige po. Kasya po ba? Yan. Ayan. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, hindi ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Bongga! Galing! Palakpakan naman natin. May sapi! Maraming salamat, Direk, Katie, dyan. Mga Marites, supportahan po natin ang kanilang pelikula. Idol. Idol, April Boy Regino Story sa November 27. 27. Yeah. Directed by Nationwide, ha? Nationwide po yan. Nationwide. Okay? Dahil Thank you so dahil much. dyan. Thank you so much po. Thank you for Congratulations! Congratulations. Thank you. Kailangan sabay-sabay tayong lahat. Sabay-sabay. Okay. Mga Marites, yan po ang Marites University!